Father in heaven, we come to you this evening to ask for your presence, to give us wisdom as we discuss with Pastor Roxy in our lesson. Yes, Lord. And that, the Lord, we can draw some spiritual lesson and we can apply in our lives. Thank you for your presence, and thank you for blessing our brothers and sisters, our friends, our kapaglaom, who are following the takna sa pagtuon. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Maayong gabi mga kaigsunan o mga kapaglaom. Welcome no sa dinhi sa atong tulamanontak na sa pagtuon. Ato gyapon makauban, walay lain atong pinalangga nga co-host dinhi sa atong tulamanon, Dr. or Pastor Elvin Salarda. So karong gabi, Pastor Elvin, medyo very comprehensive siya. I think the sequence is very correct, no? Based ka about sa kalawasan. So of course you start with sin, and then wadto ka sa maayong balita. And then, of course, ang standard sa sa imong tawag ka na, pagdangop or pagdawat kang Ginoong Kristo kay mao man ang intention good sa gospel. Yes. Di ba? Usa gani ang gospel so far sa imong nahibalan, Pastor Elvin? Ang gospel, mayong balita mo ni siya. Yes, yeah. Ang mayong balita. Usa gani ang sulod sa mayong balita? About Jesus, wali, nga pinagi ni Jesus, makabaton kita o kaluwasan. So, Yes. that is the gospel. Oh, and of course, the very essence of the gospel is katong pagpakamatay ni Jesus Christ. Mao kitong pinaka Birth, the death, yes, the no? resurrection. The resurrection. So those are the essential parts sa gitawag nato nga mayong balita. Okay? Kay kung wala po na siya, wala sa nagpakamatay nato, I think wala po tayo may sigutan may tungod sa mayong balita. Diba? So, okay. So, very interesting how we are going to look at this. So, let's start from reading our memory text. Pastor Erwin, no? I will never forget your precepts. Sa yung binasya sa precepts, ang imong mga kasuguan. Balaod. Balaod. Kay tungod nila, kung tungod ni sa kasuguan, for by them, imo akong gitagaan og kinabuhi. So, it's not the balaod, but now it actually changes the dynamics, Yes. but it does not destroy the connection. Yeah. Tama ba, Pastor? Buhi mo na Yes. Kay kining you naman, mo ni ang author sa balaod. You Okay. So, you, because you have given me life, so, because of that, wala dyan ko makalimot sa imong mga sugo. Ang ingon siya nga, I am yours, pero ingon siya nga, luwasa ako, for I have sought your precepts. Oh, how do you kani mo medyo some people might think, of course, salvation is very much dependent on a moral standard by which or upon which diya nato kanabitong iangkla o iangkor ang atong kaluwasan, ang atong kaning pag-surrender sa atong kinabuhi diha. How do you connect all of this, Pastor Elvin? Sa ato lang text, no? Okay. I'll never forget your precepts. Ato pa ang imong kabalauran. So, here we find David nga faithful siya sa kasuguan sa Ginoo. Unya, yung tanawon, ang kasuguan ay sa Ginoo, maghatag dahi og kinabuhi. Okay. So, ug imong tanawon, ang kasuguan ay sa Ginoo, maayo kayo kay mo resulta di ay ni og kinabuhi, mamunga di ni siya og kinabuhi. Kunya ingon siya nga imo hamang ko Ginoo, lawas ako kay nagbantay ko sa imuhang kasuguan. So it means nga kini nga kasuguan sa Ginoo, sa ato nga pagbantay niini, mahimo kitang mga tao nga maila nga katawan sa Ginoo kay nagtuman kita sa iya nga kaubuton. So nahimo ni siyang identity sa katawan sa Ginoo kay nagsunod man sa kabubuton sa Ginoo sa iyahang mga kasuguan. So identity ni siya, Pastor Pido, nga maila nga ikaw katawhan ka sa Ginoo. Unya ato makita rin nga ang pagbantay sa kasuguan naghatag po kinabuhi. Because actually, ang kasuguan, Pastor Pido, okay, nindot ka ang kasuguan, Pastor Pido. Kay, og imong tanaw na ang kasuguan, nagtudlo na to, nga mo ilata sa atong sala, nga mo naghup ta sa Ginoo. So, pagdangup na to sa Ginoo, na nahimo nga makabaton ta og kinabuhi. Kay, ang kasuguan, nagsulti sa imo nga,
oy Pastor Slarda, nakasala ka. Muni mo mga sala, di ba? O gibase na to sa Ten Commandments. Muni mo ang sala. Yes. So karon kay nakita na ko nga nakasala ko sa ko ang sa kasuguan sa Ginoo. Dayon mudangop ko sa Ginoo. Ginoo pasaylo ako Ginoo. Ngano man nga mudangop ko sa Ginoo kay nakakita ko sa akong sala kay ang kasuguan nagsulti oy nakasala ka. Ug pagdangop na ko sa Ginoo ang akong pagdangop kaniya mao ni ang resulta sa trabaho sa balaod nga buduol ko si Ginoo aron makabaton ko og kaluwasan. Kay og atong tanaw ni siya ang kaluwasan makaplagan lang diha sa maayo nga balita. Magabat na nang nato diha kang Jesus. So sa to pa gigukod ka sa balaod, nakasala ka, pero gihatod ka sa balaod ngadto si Ginoo, nahinulsol ka sa imong sala, makabaton ka og kaluwasan. Right, that's true. Because ang focal point sa itong lesson is nagisugot may tungkol sa sala, ug matod pa sa itong lesson, ug sa mga pagtulunan nga ito ng natunan, nga of course ang sala, mao ginay nagdaot sa ito nga nagbungkag sa itong relasyon ngadto or diha sa Ginoo. So, how to cure this, di ba, Pastor? I think yan ang mao na ang tenor sa imong discussion. So, mao na karon nga si Manaha atong pagatunan kung unsa ang role sa balaod sa aning konteksto. Nganong there is a necessity for God to make His laws known to us in the context of our sinful condition. How important that is, or if that is really important to us, in what way can balaod nga mahimo siyang kanang bitong siguro pamaagi ba ni? Yes. Nga one way nga ma-redirect ang atong kinabuhi diha kang Kristo nga it's a way in which nga pwede nato pagalantawon nga makita nato ba nga uy ingana na gyud ang akong kahimtang. Yes. Diha sa tubangan sa Ginoo. So I think that's the main function of the law. So ang balaod na God gitawag as schoolmaster dito, schoolmaster or a mirror nga atong makita nga uy nakasala ko. So kay kun walay balaod, walay sala Pastor Pido, di ba? Yeah. So karon nay balaod nakasala ta. So ang balaod nagsulti nga uy nakasala ka. So kay nakasala man ka, panisan ka. Kay nakasala man ka, ang mahitabo nimo imo nang tubagon ang consequences sa imong mga kasalanan. So ingon ana ang sala. Pero naay good news. Kaya ang good news naay mutubo sa atong sala. Muning sin, the gospel and the law. So nakasala ka. Pagkasala nimo, ngano nakasala man ka kay naa may balaod. Pero bisag nakasala ka, doon na pa'y paglaom kay naa may good news. Okay. O ang good news nga bisag nakasala ka sa balaod sa Ginoo, naay good news kay mapasaylo ka. Kay naay grasya ang Ginoo nga gipadala nga iyang gipadala sa kalibutan, nga iyang gihatag nato nga gasa nga bisag nakasala ka, naunod ka sa sala, dili ka hopeless. Na kay salvation. Bisag minito siya nga bisag ang balaod magsige remind sa mo nga mao ni ang imong standing atubangan sa Ginoo. But behind that, just like what you were saying a while ago nga dili hopeless ang imong sitwasyon. Yes. Kay behind po ana nga sitwasyon naa diha ang Ginoo. Nga maoy gyoy sana ka na maghatag nimo og gahom nga imong ma-overcome ang imong presenting nga kondisyon. So, in other words, dili na to mawala ang balaod. Dili pwede mawala ng balaod. Okay, so you don't have to be, not necessarily nga you have to be legalistic, dili pa po na mawang basis. Kay, in a way, bisag kung saan ni mong lantaw-lantaw ani, dili nimo ma-realize, di ba schoolmaster, or sama sa usa ka salamin, makita nimo kung unsa man ang imong panagway, nakapanaglay ba ka or wala. So that is the same with the law, ang function sa law. So meaning to say, in the aspect of kanang sala, sa imong kondisyon nga makasasala or ako, ikaw,
pero naadiha ang mensahe sa maayong balita nga mao ang kalawasan sa Ginoo nga gi-offer niya kanato, iyang pagpakamatay, iyang resurrection, nga ang mensahe nagasulti kanato nga bisan pa sa sala nga atong nahimo ug sa kalisod sa atong pagsunod sa balaod. Oh, yes. But because of that message of hopes nga nasa gospel, kaning tanan mahimo kini siya nga posible, without necessarily erasing the presence of the law. For example, Pastor, this is Tuesday. Tamang-tama kay nagisigot may tungod sa balaod. Di ba sa 1 John 3:4 nagkanayon diri nga sin, one of the definitions of sin is actually the transgression of the law. Yes. So that's why ang atong author, iyan yung gibutang ang sin connected dito sa balaod. Kay di man ka kaisgot og sin nga in the absence of law. Kay kung walay balaod, walay transgression. Wala. Tama ba? That's so. So how would you say nga there is such a transgression of a particular act when there is no such law that would say so nga this particular act is a violation of that particular commandment or precept? So wala kay basis. So therefore, kung wala ning balaod, then there wala sana kana Transgression. Wala transgression. So we cannot talk about sin. So bitaw mga barangay, maghimo ta mga ordinansa. So kung kanang nga ordinansa mo pay paghimo ana karon, katong nahimo nga mga violation ato nga kanang ordinansa nga gihimo karon, dili to siya ma-count pa nga sala. Okay. Kay wa pa may ordinansa karon nga gihimo. Pero paghimo na natog ordinansa, pulinta ang ordinansa, maghimo ta og kurpyo matagabi alas 8 sa gabi. So katong naglakaw og alas 8 sa matagabi atong wala pa ni nga balaod, wala sila Wala sala. pa. Pero pag butang na og ordinansa, mugawas ka na sa gabi musuroy ka, so na kay violation. So muna nga importante ang kasuguan, kay kung walay kasuguan, dili ka makita nga salaan. Pero kini nga kasuguan gihimo ni sa Ginoo, dili ni siya para nga madaot ang tao. Kung dili gihimo ni nga kasuguan sa Ginoo para nga hapsay ang kinabuhi sa tao. Unya dunay order sa ato nga community. Kay example no kining napulo ka sugo katon ibutang nato diha. Standard maguni siya sa tanan nga mga balaod. And the rest nagsanga-sanga na dayon. Balita nang dili ka magpatay. Karon gipadako naman nato na nga bisan pagani og pag huna-huna nimo nga mupatay ka na nanay murag na nanay kana consequences no sa opposite that sa spiritual nga panglantaw nato. Pero so ang mga balaod nato, especially kining kasuguan sa Ginoo, imo ning tanawon para yun siya sa ikaayo sa tanan nga tao. Okay. Kanang dili ka mo patay, di ba kamayo ana? Kung walay balaod mo patay lang tayo anytime. Yeah, so it parang it's telling you, it's giving you a knowledge of what is right and what is wrong. Yes, that's the point. That's why you were talking a while ago nga ang law sulusama sa ka schoolmaster. So kung wala ko nimong balaod, who will teach us? Yes. Kinsay mo, excuse me. Kinsay mo ingon sa tuwa nga kanisya. But Sayop. of course, tama man pod no kay for example, kanang kung imo na siyang bagahimon, makita na to ang consequence di man gid may sa society. Kung mapatay ka, ang consequence ba na it will actually ruin the peace of the society. Yes. So it's consistent with, meaning to say, para sa ko kaning ingon siya nga sin is 1 John 3:4, sin is the transgression of the law. Kanang ang law, it's not an arbitrary rules. Yes. Dili siya contradictory. Law is order. Yeah. Law is harmony. Law is life. Love also. Love. Kasi it preserves human life. Yeah. Because the law Also, of God, peace. the law of God is really love actually. Kay love para sa Ginoo, love sa imo nga isika tao. So nindot yun kayo. Pero kining law dili ni makaluwas na to. Of course, dili na siya. Wala ni labot sa kaluwasan, pero diha na to makita nga ilaana ang ato nga Ginoo siya nga panggobyerno. Nga pitin kanindot yun kayo. Nga kung sundo na to ang iyang mga kasuguan, perti yun ka malinaw na nga ato nga community. Pero kung mapakyas ta,
na amang pu'y gospel. Mo dito atong memory text ingon nga you have given me life. Akong gisunod ay imong balaod. And then you have given me life. Yes, kinabuhi. Kinabuhi kay kung you live in harmony with the rest sa membro sa community. This is Then life. it is giving you life. Yes. And not only you but also others in that community. Dunay kalipay, Yeah. dunay kalinaw sa Kalinaw. community. So, kung ang muingon ta nga, wala ni kasuguan, problema kay na, Pastor Pino. Because kung muingon ta nga wala kasuguan, anybody would just think kung unsa ilahang una-unaon nga buhaton og daotan may lang unaon ilang buhaton wala violation. Di po ta kaingon nga wala ni kasuguan ang Ginoo na may it actually contradicts the very nature of God. That's true. Kay God is the author of laws. Kanang natural law, for example, eternal law. Everything is governed by law. Kanang planetary system na to. Imagine kanang rotate around the sun, di ba, Pastor? Yes. Kay nalay mo si Piat na usa ka planeta nga di mo sunod sa iyang pathway. Bungkag na itong Kalibutan. bungkag na itong kalibutan. So, matingala ka, anong namayani nga, what kind of law is that? So, meaning to say, even ang atong planetary system, gasunod sa... Gravitational law ba na? Sa tawag Yes, na? or a particular set of law, or probably it's a natural law. But kining natural law, ang origin niya na is actually the eternal law. So from the very beginning, there is already a law that was actually set up by God. And then, of course, kaya himay-himay until na dito sa positive law and so on and so forth sa atong nasod. So, meaning to say, to make a follow-up of your discussion, that's what I was saying a while ago. Kaning law, it's not actually an arbitrary rules because, just like what you said, it reflects, number one, God's holiness, God's justice, God's love. Motong ingon ang tong teksto nga, because of your precepts, di ba? I have life. Yes. You have given me life. Sakto yung gingon sa teksto. Yeah. And of course, ang law is the transcript of God's character, di ba? So, muni siya ang nagpadayag nga, unsa di ay ang ato nga Ginoo. Ang iyang kinaiya. Nga mahigugmaon siya, doon siya order, gusto niya ang mga tao, nga doon ay kalinaw. So, that is the kind of God nga atong gialagaran. Dili siya nagkaryamukatra. Kung dili na Kalandrakas. o dili kalandrakas sa dili siya is a God of order. Kunya mo na nga naay siya yung mga kasuguan nga iyahang mga precepts nga ato nga gina-observe because he is a God of order and God's people must be a God of order also. Kunya kay ang this is a transcript sa kinaya si Ginoo mo ni naghulagway og unsa ang kinaya si Ginoo. So God's people kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, who is a loving God, labing pud ta. Unya unsaon nato na pagpakita ng atong labing, sundo nato ng kasuguan si Ginoo kay love for man. Dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka mangibog. So that is also in Matthew. I think that is in Matthew. Matthew 22. Nga diya sa Matthew nga nalangkob na nga kasuguan. Yeah. Nadabahin na sa duha, di ba? Love. Ang love to God mo natong upat ka mga first sa first commandment sa Ginoo, verse 4, And sa imong- and the rest mo na din to ang love for man. So, ug imong tanawon, this is the law of, this is the transcript of God, this is God, this is the law of God that describe og kinsa siya nga siya gyud gugma gyud. So meaning, This is law. that's true. No? So meaning to say, kumingon ka nga, tama man ano, kay bisag sa Matthew 22, tama na siya nga expression nga ang balaod gihati sa duwa. No? Love sa atong Ginoo, paghigugma sa atong Ginoo, paghigugma sa ato nga isikataw. So, you cannot separate one from the other. So meaning to say kung imo jud gihigugma ang Ginoo, it will translate into the next phase. Yes. Which is actually love your neighbor. Kanang sa Matthew 22 verses 37 to 40. So, ang essence sa paghigugma nato sa atong isig katawo is a reflection of how we love God. Di ba, Pastor? Kaya bitaw to sa Peter nga ikaw mahimong ka usa ka bakakon kumingon ka nga nahigugma ka sa Ginoo. Yes. Kung imong gipasipala or wala nimo gibigugma imong isig katawo.
So, these are interconnected with each other. So, meaning to say, ang law, yes, Pastor Salada, I agree with him nga, siyempre, di maganda makaluwas kay kanang law, gihimo ramang guna sa atong Ginoo kay ang Ginoo mamo gi author sa law. So, usaon sa law pagluwas sa tao. So, the law will just teach him kung asa na siya banda sa ako or sa ikaw nga imong spiritual nga sitwasyon or kondisyon. So, the law will tell you or teach you where you are right now. Yes. By doing so, it will bring you to the author of the law. Yes. So, mo nga function sa law, God. Yes. Kanang ako nag-create sa law, pag na-violate ka ni, the law will bring you towards that kanang the bigger good, no? Who is the author of the law, which is God. So, to me, law is relational. It's not just legal, Yes. but in many ways, it is actually relational because you talk about relationship with God and relationship with your fellow men. So, relational. So, binding ang law sa kinabuhi sa tao kung mag-alagad siya sa Ginoo. Ito mabasa sa 1 John 5 verse 3, no? Yeah, For this is the love of God, that we keep His commandments. So, kung higugmata sa Ginoo, we keep His commandment. And these commandments are not burdensome. Dili bugat. Kaya asa magibugatan ng kalibutan talaga ng 10 commandments Ginoo, asa magibugatan na kanang ingon ng Ginoo nga di ka magbaton og laing Dios. Di man siguro na bugat. Kay og magbaton kag daghan nga Dios, pili na bugatan hinon. Tama, no? Kaya usa ra gud. Okay. Kunya dili nimo nga gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pasipala. So this is not a burden. So, unsa dayon sa thou shall not have no other God before me, thou shall not make the name the Lord thy God. Isa na ikatulo? Make graven image? Oh, dili ka maghimo og so dili na siya kanong then sunod mo pahulay ka. Pahulay. So unsa may kapoy anang mo pahulay ka? Kunya imo pong gi-recognize nga siya ang imong creator. So it's not really a burden. So kunya dili ka magpatay. Unsa na daw siya love your higugmani mo mga ginikanan, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not give witness, thou shall not commit death in the house, then, and so forth. So, pulo, no? So, kung imo nang tanawon, dili yun siya burden. They are really there for us to preserve peace, love, kanang good relationship with one another. So, kung mauni ang may tabo sa itong community, lang din sigurong nindota kayo, Pastor Pido. Yeah. Walay kawa. So, meaning to say, tama na, gwapo na nga gwapo yung presentation. So, in other words, diha sa balaod, diha na ito makita ang intention sa Ginoo sa iyang mga katawhan. O sa the whole thing ba? Kanang society, community, sa church. So, wala na gidesign sa Ginoo ang tao mag-away. That's so. Aka nang magubot or ma-divided. Yes. Kaya even you look at His law, naturally, ang law will bring you to the idea that unity is good, di ba? Peace is good. Loving one another is good. Yeah. Something to that effect. So, in other words, all of this will really bring our relationship with one another in such a wonderful way. Di ba kaya pananglitan ron suko ko sa imo ha, nga wala hinungdan. So that is a reflection of the violation of the commandment of God. So in that way, it will actually makatagan ako og stress. Tinood. Kaya every time nga makita ta ka, Sige magkakalagot. masige mo ko kalagot, mas stress man ko. Yes. So dili siya mayo. That's why if you really follow the law of God, and then you get out of that kind of experience, your life will be a lot better. Yeah. You can walk along the street bisan og gabi, walay problema. Og ma-minimize ang maintenance. Example, dili mo ka wala ka gabi Yeah. diha. Okay. O unya walay tawo nga mo patay. Walay tawo nga manamas-tamas nimo, di Tama, no? pati ka peaceful kayo. Unya bisan imo ang mga butang dili nimo masulod sa imong balay na Okay butang lang. sa gawas. Wala problema kay wala may kawatan. Wala may kawatan. Oh. So, nindot yun kayo. Yeah, Nindot okay, yun kayo. that's nice. Walay mangibog sa imong mga butang. So, pag nindot na kayo nga kinabuhi. So, in other words, to conclude, imposible gid nga walay balaod. Adili po di. Mawita na sa Romans 7:12, that's itong lesson nga
the law is holy and the commandment holy and just and good. Yeah. Kung subayin ako ito mga ipagsulti, on the practical side, when you apply that in the context of obeying the law, muna, that makes the law holy. Yeah, that's so. Balaan siya ang... Walaan siya. Di ba, ang atong ganing batakang balaod sa Pilipinas, consider na to na nga balaan na siya. Sacred. Kay secret na siya. Kaya nga naman, nag-guide na siya sa moral sa tao nga mao ni ang atong buhaton nga maayo. Ya, sige, hatod karon sige panggahi panday ang Congress ug balaod. Isa kang Supreme Court. Oh, Napay gihulatan nga desisyon. Ngano nga sige gahi mo og balaod? Oho. Para ma-maintain ang order. Para nga maintain ang peace. Para nga dunay harmony kanunay. Welfare sa tanan. Oh, so dili Kabenepisyo. gyud pwede nga mawala ang balaod. How much more ang balaod sa Ginoo? Ginoo. Nga mao ang foundation sa tanan nga mga kabalauran. So dili siya pwede. Dili, so in other words, mga kaigsunan, I mean, it's really impossible to remove law in the context of sin and in the context of the gospel. Of course, against the background nga nata diha sa tubangan sa Ginoo. So, that is actually impossible, no? Bisag in all phases of the commandments of God, kay kung wala na siyang commandments, kisa po mo govern sa atong moral action. Wala na. Wala tay gitawag nga responsibility Yeah. sa atong paghahimon. Kaya may balaod. Yeah, wala po standard. Wala standard. Wala standard. So, makaingon ka, kini mo akong standard, na di man na mo standard sa uban. So, That's correct, tama, no? Oh, Oo. Ang standard sa uban, mao ni. Pero dili na mo standard. Pero maayo ang Ginoo, ang gibutangan tag standard, this is it. So, wala tay, dili ta pwede nga makasupa ka na kay tanan man. Dili pud bias. Kay ngano man, ang Ginoo man mo'y naghatag. Kay kung ako'y mahimong standard, basi paborak sa ako Sa imo ha, dili. Correct. Dili subjective. Oh, dili sa subjective. Objective yun kayo siya nga paghimo sa Ginoo para sa Kanang ato. sample, obey your parents. Dili, objective man na. Yes. Bisag unsa ka klase, I mean, unsa man nga relihiyon na magkuptan, bisag wala ka gatuo sa Ginoo, it can be applied. Yes. Mo na ang universality sa moral law sa Ginoo. And thou shalt not steal. Yeah. So dili gid siya wa, Dili siya. wa ko nakakita og usa sa mga balaod sa Ginoo ang angay supakon. Because it is something to do for the good of his people. Pero ang balaod again dili makaluwas pa sulpido. Yeah, Dili cannot be. makaluwas Yeah. ang balaod. It only Dili- tells us nga you have gone far. Wala na ka nakasunod sa balaod. So you go back sa insakto nga pathway sa kinabuhi. Kay mag-guide nimo sa pagkinabuhi nga matarong ang kasuguan sa Ginoo. In fact, our lesson is telling us, di ba, ingon diri nga, however, Satan has distorted the beauty of God's law so that some see it as a burden. Di mo maling nabasa kayo na? Legalism rather than love and freedom. Is it oft, kana bitang masubraan ba nga grabe po ka legalist kay ta? Yeah. Di na po na siya pwede. Dili po siya kwan kay ma-shift man gud ang attention sa law. Diri sa atong murag sa atong kagalingon ba. Dapat man gud ang law modala na to ito sa lawgiver. Yes. Di ba? So kung ato man gud siyang i-interpret based on our convenience o sa atong so-called discovered na to nga truth, you know, nga usahay atong pananaw sa uban murag di na gyud sila angayan pa nga mo kana makadawat sa maayong mga panalangin kay tungod akong panglantaw sa akong kagalingon on the basis of the law lahi gyud. So mo na nga it will result to legalism. So kung nakadiha mawadaan po ka og gugma o kagawasan kay na-attach man ka dito sa law ra. Dapat mangod ang pag na-attach ka sa law nga ka nang sa Ginoo ma-divert ka dito sa iyang law kay ipakita mo reveal mo sa imong kondisyon unsa imong kondisyon. So that is the dynamics of our relationship with God. Ang law manggod sa ko ang ginahuna Pastor Pedro. Okay. Nga ang law mo produce siya sa atong kinabuhi nga magsubay ta sa dalan nga matarong. And the more we love the commandments of God and we love God, the more nga mahimot ang mahigugmaon sa atong isikataw. Di ba? When you love God, you can love your Yes. fellow men. So it means nga when you keep this law,
Kay naaman diri sa kasuguan man ni si Ginoo, when you love God, you can love your fellow man. So inana gyud ka simple kayo nga when you keep the law of God, nahimo ka nga mas may higugmaon sa imong isig ka tao. Right. Na ma-demonstrate nimo ang pagkamaayo because ang pagsunod nimo sa kabalauran sa Ginoo mag-produce nimo nga mahimo kang tao nga matarong. Kay og imong tanawon ang precept sa Ginoo, nagtudlo gyud nimo nga magkinabuhi ka nga matarong. That's true. So mao na siya ang kasuguan sa Ginoo. Pero dili mo produce niyong tao kanang extreme na hinuon nga nagbantay ko sa kasuguan aron nga maluwas ko, nagbantay ko sa kasuguan so mas labaw ko sa inyohang nga tanan. That is not the way. Nga ang katuyuan sa Ginoo nga this law it would only tells you nga you have to be a person who should be loving. Kay kini nga balaod is a law of love. Nga akong gihatag sa inyo in how you are going to deal with your with your other believers nga ingon na nion, dili ka mangawat sa to pa higugmaon nimo na siya, dili ka mo patay sa to pa higugma siya, dili ka mangibog sa iyang butang. So it is all kung ato na nga sundon, pertigod ka maayo kayo ang resulta sa to. Pero again, that cannot save you. Your relationship, your acceptance to the gospel, maunay makaluwas nimo kay nahulog man tas pagpakasal. So, meaning to say, you cannot separate the law from the gospel. Yes. Because it is the gospel that would actually tell you nga your condition by bringing the law in front of you. Yes. So, upon having that, nakita na nimo, so, imo na-realize nga na day kay need for divine intervention. Yes, a good point. Di ba, Pastor? So, ano di akong Timdang. dili kay ako na pinakamatarong diri. Oh. So it's the other way around. That's wrong. Dapat ang realization is, Nakita nimo ang imuhang need of a savior. kailangan din ako need for a savior or divine intervention kay bisag unsaon mao mo gina akong kondisyon. So ang self is actually totally out from the picture. Yes. Di ba? It's ang nipuli diha ang maayong balita nga si Kristo nagpakamatay nato. Nga kung wala sa nagpakamatay, sa the lesson nga kung wala sa nagpakamatay nato, there is no need to talk about kanang salvation or the gospel and so on and so forth. Okay, sir? So nindot bitaw yung kaining nga lesson actually. Nindot siya. Nakita nga si manakay una nagdeal og sala. Nga atong hibalan nga ang sala mo nakapasiparit nato si Ginoo. Kay mo man nakapasiparit nato kunya nahitabo na tungod kay nakasupak ta sa kasuguan si Ginoo. Pero kana nga kasuguan si Ginoo nag-open pod sa tong nahuna nga nahulog na ko sa pagpakasala. So pagkahulog nimo sa pagpakasala na dayoy gospel nga brother dili pa ka hopeless. Mo ni solusyon. Mo ni ang solusyon. Imong dawaton si Jesus sa imong nga kinabuhi. Pagdawat nimo si Jesus sa imong nga kinabuhi, mo ni maghatag nimo og gahom, mo ni maghatag kanimo og kadasig nga ang kasuguan sa Ginoo imuha nang matuman pinaagi sa grasya sa Ginoo sa imong nga kinabuhi. Right. Silbi nga si Jesus nga mo puyo sa ato nga kinabuhi basta pagdawat nato niya ang mahitabo kita mahimo nga masinundano na sa kasuguan sa Ginoo kay ngano man na naman si Jesus sa ato nga kinabuhi. Si Jesus mutabang sa ato nga atong masunod nga atong mahigugma ang kasuguan sa Ginoo. Kay kung kita ra gyud Pastor Pedro actually lisod na to pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Muna nga we need Jesus, we need the Holy Spirit nga mo sulod sa atong kinabuhi, mag-empower sa tuwa nga madaog na to ng mga tentasyon, madaog na to ng sala. Dili kay kita mo'y nakadaog, pero si Jesus ang mong nidaog, ang Holy Spirit mo'y midaog, nga makabato na ta og gugma, makabato na ta og kaluoy, makapasaylo na ta. So, mo na ihatag sa gahom sa Holy Spirit sa ato nga kinabuhi. O sa yun na lang kaayo nato dayon ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo
kay si Jesus man naa sa atong kinabuhi, siya makatuman sa kasuguan sa Ginoo. And that is, we become Yeah, that's good. a good person by the grace of God through His imputed and imparted righteousness. I think that explains well, no, sa lesson nato sa Wednesday, Pastor. Kang Wednesday man ko, the law and the gospel. I think you explained it very, very well and comprehensively. So in other words, to end, no, sa atong discussion karon is in the context sa Wednesday na po nato nga lesson, ngayon mo na na-explain deeply, kung tanggalon mo ko nato ang balaod, murag sulusama po na nga atong gi-ignore ang kanang sala. Yes. Di ba? Equivalent tayo. Equivalent Okay, na siya. wala may balaod. So, in a way, gi-ignore na itong sala. Oh. There is no need of a Savior. There's no Savior. So, that correct. That's why, kung i-ignore na to ang sala by way of kanang putting aside the law, ganang magpakamatay pa man si Kristo sa tuwa. I mean, there is no need for Christ to die kung the sin would be ignored by putting aside the law. So, it cannot be. For as long as kanang the gospel exists, the law of Christ also exists to reveal to us our true condition sa tubangan sa Ginoo. So, naaman ko'y pangunahan na Pastor Pedro nga, kung naanan ako si Jesus, there is no need to keep the law. Okay. Example, i-accept na mo si Jesus. Right. Then now, na si Jesus yung kinabuhi. So, ganahuna na ka nga, there is no need for me to keep the commandments of God. Kaya na si Jesus akong kinabuhi. It does not mean mga kapaglaom, mga kaigsunan, nga kung na si Jesus sa tuwa, dili ta mo keep sa kasuguan sa Ginoo. Because ang atong nga lesson, very clear, nga si Jesus, wala siya mianhi diri, aron bungkago niya ang kasuguan. That is in Matthew chapter 5, verse 17 and 18. Wala siya mianhi diri, kundi siya mismo nagtuman niini. So, when you have Jesus in your life, the more that you can keep the commandments of God. Right. So, meaning to say, very good, no, nga punto, kung na si Kristo sa atong kinabuhi, nga the more nga, feel gid nato iyang presence sa atong kinabuhi, the more nga ma-reveal ang iyang balaod sa tuwa. Yes. Kay dili man nimo ma-detach ang balaod kang If you love me, keep my commandment ba yan, di ba? Jesus Christ. Right. Yeah. So, yeah. Dili na nimo pwedeng so unsa man ang commandment si Ginoo. Oh, it refers to the Decalogue, the So, commandments. in other words, kung atong sundan ng mga discussion diri mga kaigsunan, so we're not teaching legalism. Yes. There's no point of legalism here. Kay at the end of the day, ang atong ipadako, although we talk about the law, kaya di wala ito ginama-separate, si Jesus Christ makita ang Yes. ato magang ibayaw din sa atong ang gospel manggod. Yes, Mao manggod gospel. na Pinaka-importante. Mao manggod na pinaka-importante nga mo kanang mo assure ka nato nga despite sa atong condition naatay paglahom diha kaniya. Okay? Sa mga igsunan, nindot kay pastor, no? Yeah. Kada itong lesson mga igsunan, kinahanglan gini siya kanang pagampo bitaw kay dili siya ingon nga dapat bright jud kay ta kay para masabtan nato. Sa ako nga na-experience bitaw ani Pastor Salarda with you. Kuan siya ba kanang usay ang impression mo sa balang espiritu. I mean if you just have that authenticity, di man gud ta magpa-pretend nga kwanta pero usay kanang bitang sincerity sa tong kasing-kasing. Nga makon sa impress na pud sa balang espiritu bitaw nga ang atong panglantaw sa atong pagtulunan manindot ra gyud kaayo. Hopefully mga kaigsunan inyo kayong nasundan. So just like what we've been saying here, so parts ministries Hope Channel South Philippines, ato i-share ang atong mga programa dinhi nga kung bisag unsa nga programa nga atong ginasibya o gina-live stream, we hope nga ato kanang ma-share sa kadaghanan. Kay mo na atong atong mission sa atong church. Yeah. Diba? So, who knows, no? Asa akong so far sa itong mga discussion diri, sa mga programa diri, akong nakita, di mo perfect. Naman ko sa kalibutan, naman ko perfect nga. Di ba? Panalinginan na magpunta sa Ginoo sa itong mga tinguha. So, para sa kuha, kanang isang, ang ngayon naging siya i-share, Dr. Elvin. Kay sayang manggod nga, nauntay nindot nga, ma-share ato sa uban nga, para unta sa ila. So, kuan siya, ma-cut off ang tulay. But if we continue to share sa mga programa nga ginasibyan nato diri sama sa tagna sa pagtuon, mahimo ta nga missionary.
Yes. Yeah, di ba, Pastor? Yeah. Daghan pamaagi nga mahimota nga missionary. So, Dili man tanan maka Bible study, Yes. but you can introduce the program sa takna sa pagtuon nga ang atong mga kahigalaan makakatun sila sa ato nga gitun-an po dinhi sa pulong sa Ginoo. Sa hinahinay sige nilang paminaw ug sa ato nga pagtuon dinhi Right. kitang tanan magihan nga mao daay gyud ni ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tay kami ni Pastor Salarda ga amo gining ampo sa kanunay nga sa amo pagpresenta dinhi nga kaning discussion dili lamang sa usa ka pundok lang. So we're also looking beyond the captured kanang audience nga kanunay nga kasunod niini. So we're praying for that someday na po yung mga uban nga makadungog po sa maayong balita. Sulo sama sa atong ginasigutan diri. So daghang salamat mga igsunan sa inyong pusunod. So despite sa kabisyon namo dinhi sa sa Southwestern Philippine Union Conference karon ongoing ang ato nga mid-year meeting. It will end tomorrow in the afternoon. Daghang tag mga bisita dinhi gikan sa mga nagkalain-lain nga mga mission conferences within the Southwestern Philippine Union Conference ang atong mga administrators also coming from our institutions, hospitals, atong mga tulong Colleges. mga colleges. So daghang salamat mga kaigsunan. Na diri atong mga kauban sa Hope Channel, si Sir Andrew atong man of the hour. O atong in charge dito sa atong control system, no? Dito sa control room nato sa Hope Channel South Philippines. Kisay na dito? Lloyd. Thank you, Lloyd, ha? Okay, so daghang salamat sa pasusunod. Thank you very much. Atong ito ko atong mga ulos sa closing prayer. Heavenly Father, thank you very much for giving us the blessing of discernment. I know we are not worthy many times because, we are prone to make mistakes. Many times we make wrong judgments. But we're happy, dear Lord, that behind this, you have not failed giving us the light for us to see so that we will be guided accordingly in our journey with you. I ask the same for your presence to be afforded by every viewer and every listener right now. Some of them have problems we don't understand, so we offer them to you because you're the only one who really understands what they're going through right now. If they need healing, if they need reconciliation, if they need unity in their church, in their family, in their workplace, please, dear Lord, bring that spiritual gift to them. Thank you for this ministry with Pastor Salarda. Thank you so much for giving us this opportunity to be part of this program. In Jesus' name we pray. Amen.